Hi guys! Welcome to Mariel Lesson Channel. So today's video guys, kakabalik lang po namin sa Bungsod from our vacation sa resort. Pasensya na po kayo sa boses ko dahil medyo paus pa po talaga plus wala po akong microphone ngayon kaya siguro medyo mahina yung boses ko ngayon. But anyway guys, I have something to share you guys na medyo hindi ko po talaga ini-expect or we did not expect this na it will happen since we went away from the Bungsod for a week. And actually, I only find out na nangyari po ito because one of my followers na she's very concerned at she sent me these photos na isang followers ko pumunta po dito sa Bungsod. Dito po mismo sa bahay namin. That time, wala po kami dito dahil nasa vacation nga kami at yung family ko, that time din po at the same time, fiesta po dito sa Del Carmen. To be honest, sanay na sanay po talaga ako. Marami po dito nag-stop by to say hi to me and they're waving to me. And sometimes nga pumupunta sila dito mismo sa veranda namin just to take a photo with me, which is I really appreciate because there is a lot of people na nare-recognize po nila yung bungsod namin. Pero syempre guys, iba pa rin yung may tao dito at walang tao. So my point of this video ay isang followers ko na pumunta po dito sa aming bungsod nang walang pahintulot. Nagpicture-picture po siya dito sa bahay namin at nag-harvest po siya ng isda ni Mariel Lesson without my permission, without permission ng family ko. Kahit isa po, wala pong pumunta sa bahay ng family ko para po mag-ask ng permission kung pwede po sila dito pumunta sa bahay, sa bungsod po, na walang tao. So wala po talaga kaming kaalam-alam until nag-upload po siya sa social media. I mean, inaamin ko po, ang bungsod po namin, hindi po ito magandang bahay, hindi po ito concrete, na mala-palasyo po siya. Hindi ko naman po ito pinagkakait. Dahil sa totoo po, natutuwa pa nga kami. Pag may bisita po kami, binibigyan ko pa nga ng isda. Sa totoo lang po ito. Natutuwa kami pag may bisita kami dahil wala po kami ditong kapitbahay. Kaya ang saya po na may mga tao ditong nagbibisita kang Mariel Lesson. My point is, marunong po tayo magrespeto. Pag walang tao dito, please lang po, wag na lang po kayo manghimasok. Dahil yung babae po, nangimasok po siya dito sa bahay ni Mariel Lesson at nag-harvest po siya ng isda nang walang permission. Yes po, hinarvest niya po yung isda namin sa fish pan and hindi ko po siya kilala, hindi man lang siya nag-message sa akin kung okay lang po na pumunta siya dito at harvest niya yung isda ni Sylvester. Dito lang po sa fish pan namin kasi every time na may maliit na isda, pinapalagay dyan ng anak ko hanggang lumaki po siya tapos binibigyan po namin ng pagkain at yun po, hinarvest na po siya. I messaged the girl dahil nagpost po siya sa story at nagpost din po siya sa page niya. And sabi ko, ayun nga, sabi ko ako si Mariel Lesson tapos hindi kita kilala, paano ka nakapunta sa bungsod? At hanggang humaba po ang aming conversation and yung rason niya, babalik lang daw siya para bayaran yung isda na kinuha niya. But again, hindi siya nag-ask ng permission. At iba naman kasi guys, yung naglalako ako ng isda, nagbebenta ako ng isda. Sabi niya, hindi daw siya from Siargao. Pumunta lang daw talaga siya dito para makabili ng isda. Pero pagdating niya dito, wala daw ako. Kaya ayun, nag-harvest na lang siya. Pero parang ang pangit kasi ng dating, hindi siya nag-ask ng permission. At hindi ko na masyadong pinahaba po yung aming conversation dahil nagsorry na po siya sa akin and sabi ko, that's okay, don't do it again to others kasi baka ma-disappointed talaga sila sa'yo or baka magalit dahil iba pa rin po yung may pahintulot yung tao sa'yo kasi parang respeto lang ba, respeto, #respect lang tayo. Kahit siguro kung kayo sa aking posisyon, ano po yung mararamdaman nyo? Sa posisyon ko lang po, medyo na-shock lang po talaga ako. I appreciate, pumunta siya dito sa Siargao para makita si Mariel Lesson. Pero siguro, dahil followers ko siya, iba pa rin yung naramdaman ko dahil followers ko siya, nagrespeto ako. Pero sana, may respeto din po siya sa akin. Para the same lang, respect each other. But to be honest guys, it's nice to be back again. And of course, it's nice to get away sometimes. So far, nag-enjoy po si Mariel Lesson. Naging fresh yung mind. Yung isda, hinarvest na po ni tatay kanina. And so far, fresh na naman po yung isda na kinain ni Mariel Lesson. After all guys, positive lang palagi si Mariel Lesson.
huwag masyado magpa-affective sa mga negative surrounding. Kaya happy pa rin. David's here. Hello. Actually, David is a bit disappointed what happened. Yeah, What you gonna say about it, honey? it's very bad to take someone else's fish without their permission, and I'm in shock that anyone would do that. Yeah. The lady took her fish. Is it? The Is it your lady- fish? Was it your fish? My fish. Your fish? Yeah. Poor Bester. We're gonna catch another fish, okay? Yes. Can we catch a fish? Can we catch a big fish in the big fishing cage? Okay. No. Bangka namin kanina sinakyan. At dito po yung babae nag-harvest. Ito po yung fish pan. Hindi siya pumunta sa bungsod. Siguro, hindi nila alam kung paano i-harvest kasi may mga technique yan. And kanina, pagdating namin dito, mayroon naman pong isda. Good na po for breakfast and lunch. And yung isa nandun. Actually, kailangan na po to mga maintenance na po yan. Kailangan palitan na naman po siya ng kahoy. Kasi yung kahoy po na ginagamit namin sa bungsod, it's only last for 6 months to 8 months. And after that, we need replacement. Lahat po talaga sila. Ayan. Lahat po talaga yan. Kaya magastos talaga siya pag meron kayong bungsod. So, pag hindi namin yung palitan, yung isda rin, hindi na siya pumapasok. Ito na po yung na-harvest ni tatay na isda. Ayan, lucky hindi po nila in-harvest. Diyan lang po sa bungsod namin. And meron pang the rest. Ito yung masarap daingin. Danggit. Tsaka ito, buras. Get your water. Thank you. Gumawa na naman yung asawa mo ng daing. Dahil hindi kami nakadala ng kais. Here we go. Thanks, Annie. Are you making daing again? Yeah. Kumakain na po siya ng daing. Isn't it, honey? Yeah. Isn't that you ate the last time I made daing? Yeah, I tried. How was it? It was very good. Are you sure? Yes. Oh, there will be lots of fish here, Sylvester. Look. I'm gonna throw the intestine of the fish. Yeah, come here. Over here. Look, look. Wala na tayong isda sa fishing cage. Over here, look. Have a look. Wow, there's so many fish. Oh, look. Look at that. That's so many. You wanna catch them? Ito yung timpla ni Maria Lassen. Mainly suka, asin, garlic, at saka paminta. Ayan, para masarap po yung timpla natin. Babad lang po natin dito. At super sarap po ang gantong timpla. Hindi mo na kailangan masyado mag-add ng madaming asin. Otherwise, napaka-alat. You can add salt water with vinegar if you want. Guys. Look, Sylvester. Slow down, slow down. Be careful there. There's a spike there. Good job, Sylvester. Can we put it here? What? Okay. Guys, wait till we have your fish back. Okay, go forward. No, don't put it. I'm not gonna hold it. There, go pull it, darling. Go pull it. There, go there. Yeah. Ilalagay ni Mami yung daing. Quick dry lang po dito. There we go. Madali lang po matuyo ang daing dito dahil napaka-windy dito. Tsaka maganda dito dahil walang langaw. Oh, looking of langaw. May isang langaw. Ano ba yan? Kung mayroon man langaw, isa, dalawa. Hindi talaga super madami. Pasok po tayo sa bahay.
Makikita nyo po marami po dyan stock baked beans, tsaka green peas. So, we normally have very fresh this one in Australia. Yun, dahil nandito po kami sa Pilipinas, kumakain po kami sa Cannes. This is Sylvester at si David. And yes guys, hindi ko na masyado sa inyo napakita yung bahay namin sa ilalim. December rin po guys. So, we're going to sleep here again, Honey B. Yeah. Do you like it here? Yeah, it's nice and quiet. Nice and quiet. Hindi siya masyado doon pag nasa lungsod or nasa barrio. Maingay daw yung mga rooster. You don't like the noise of rooster? Yeah, they keep making noise all night and all day. All night and all day. Actually, they're not allowed in Australia, isn't it? Yeah, I think maybe not. You don't hear them. Maybe on a farm. That's Yeah, about unless it. in the farm. Pero pag sa normal bahay-bahay lang, pinagbabawal siya. So, since his OC, as in, hindi talaga siya sanay sa noise ng rooster. So, dito, walang noise na chicken roaster because we have no rooster except na bangka lang talaga ang naririnig dito ni David. Sylvester's here. We're going to sleep here or we're going back to the hotel, Sylvester? No, Where are we going? we can stay here all the day. Oh, really? You don't want to go back to the nice resort? The swimming Remember pool. the swimming pool? We can go back there. I remind him the swimming pool and excited ulit. Isn't that you said the swimming pool there is not salty? Remember? Pay money again. Oh no! We need to pay for that money. Lots of money. Did you hear that? Yeah. We need to pay Huh? to the good restaurant. You like the good restaurant? Yes, Really? yes. Okay, but I don't have money anymore. No, you need to pay for money. Daddy has to go back to Australia again. Sylvester? No. No? We like paying. There's a new house. Under the new house. Actually guys, baka next month ay babalik na naman po yung asawa ko sa Australia. Dahil ito na po ang maging buhay namin. Balik siya sa Australia, balik Pinas. Dahil may pinaprocess po si David. Maybe it's our house. Char. Baka next month, babalik na naman po yung asawa ko. At babalik lang naman siya sa Australia. We never know. Baka pupunta doon si Mariel pag hindi makapagtiis. Oh my God, honey. I'm going back there to Australia to get you if you're not coming back. Really? But guys, thank you for watching our video. Please like and subscribe to our channel. Bye guys.